I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Sa inyo mga kababayan, especially the Marcos loyalists and supporters. Naku, mayroon tayong hindi magandang balita mga kababayan. Ika nga, hindi magandang update news, no? Ayan, nakikita nyo yan. Sabi po ng Daily Tribune, naku po, ito na. Ewan ko ba, ano bang gagawin natin dito sa bansa na ito? Lalasunin na yata ang buong Western Philippines, mga kababayan. Nakakalungkot yung mga ganito, no? At hindi lang nakakalungkot sa mga mangingisda dahil alam po natin, yung mangingisda natin, madalas sila nakakapag makapangingisda dyan sa lugar na yan, sa Bahaw de Masinloc. Naku, talaga naman itong China na ito kahit kailan, no? Sabi ko nga sa inyo guys, hindi talagang mainit ang loob nila kay Pangulong Marcos Jr., no? Dahil alam kasi ng bansa na ito, hindi kayang manipulahin o diktahin ang Pangulong Marcos Jr. Alam po natin, pinaglaban niya po talaga yung economic zone natin, no? Sakop natin yan So dahil dito mga kababayan, no, nakita nyo yan, China intentionally uses cyanide to destroy Bahaw de Masinloc, prevent entry of Filipino fishermen. Tingnan nyo, alam nyo, delikado po yan. Delikado po yan. Hindi lang pagsira ng lamang dagat, no, kundi maaring masisira ang mga fishermen natin. Ika nga, baka malason sila sa mga pinaggagawa nitong China na ito. Lason nito mga kababayan, nakakasira to sa mga coral, sa mga isda. O, 'di ba? At hindi lang 'yan sa ating mga fishermen. Nako, plano yata talaga itong China na ito, talagang naglikha talaga ng gulo, no? So dahil diyan, no, sabi po dito mga kababayan, ay siyempre nakarating yan sa ating mahal na Pangulo. Kaya mayroon siyang order dito Sabi, yan, no? Chinese fishermen have been using cyanide in Bahaw de Masinloc to intentionally destroy the resources rich lagoon and prevent Filipino fishermen from entering their traditional fishing grounds, on official from the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources said on Saturday. Biro nyo yun mga kababayan. Talagang sinadya nila para hindi na makapangingisda yung ating mga mangingisda dyan sa Bahaw de Masinloc, dahil alam nila yung lugar na yan, madalas sila nangingisda dyan at marami silang huli. Tingnan yung mga ugali nito, no? Grabe, kampon talaga ng may sungay, no? Alam mo, kung may magic lang ako, lulubugin ko talaga yung base militar nila dyan sa Western Philippines. Grabe, makarma din to mga to. Tingnan nyo pagdating ng araw, panahon. In a new news forum in Quezon City, BFAR Information Officer Nazareno Vergara confirmed that a portion of Bahaw de Masinloc has been destroyed. Tingnan nyo guys, tingnan nyo, nakakatakot itong cyanide na lason. Kawawa itong mga mangingisda natin. Kaya naman talagang itong bansa na ito, sana parusahan sila ng Diyos talaga sa pinagagawa nila. Yung mga Chinese fishermen ay gumagamit ng cyanide. These Chinese fishermen are using cyanide. These Chinese intentionally destroyed Bahaw de Masinloc to prevent Filipino fishing boats from fishing in the area, Brigada said, citing narratives from Filipino fishermen in the area. Nako po, no? Dapat mag-ingat ang ating mga mangingisda. Delikado ito guys, he said the BFAR has yet to assess the worth of damage due to cyanide fishing in the area. Nako, grabe. Hala kayo. Brigada emphasized that China use of cyanide, especially in an area beyond their exclusive economic zone, is a clear case of illegal unreported and undocumented fishing. This is a serious concern that we need to condemn, he said. Ay dapat lang guys, dapat magsampa ng kaso ito sa international para malaman guys, sa pinagagawa itong bansa na ito kahit kailan talaga.
Makarma kayo talaga. Oo. According to the B4, around 385,300 Filipinos fisher folk are depending on their livelihood in the West Philippine Sea with a catch of around 275,220 metric tons of fish annually. Oo, kasi yan lang ang yan ng area na yan ang pagkuhanan nila, yung hanap buhay ba para sa kanilang pamilya. Tapos ito pa yung nangyari. Grabe, nakakalungkot naman at delikado ito, guys, ha. Bigera said that around 20 to 30% of the catch is from the portion of Baho de Masinloc. Oo, totoo yan. Alam nyo, guys, talagang mayaman sa lamang dagat itong lugar na ito, yung Baho de Masinloc. Kaya siguro talagang ginawa nila lasunin para hindi na talaga makapangisda yung mga fisherman ng mga Pilipino dyan. O yan, nangyari na nga. While the fishermen total catch in the West Philippine Sea contribute at least 6 to 7% to the country's fisher sector. Further, he lamented that using cyanide not only affect species of fish but also kill fish larvae and destroys coral reef. Tama po yun. Masisira talaga ang mga corals nito, guys, no? At magsialisa ng mga isda, pupunta na sa ibang lugar. Kawawa yung mga Pilipino mga fisherman, no? Wala na silang pagkukuhanan ng kanilang hanap buhay. Philippine Coast Guard spokesperson for the Western Philippine Sea, Commodore J. Tarilla, described China's use of cyanide in the Philippines water as an attack on humanity. Tama yun. Sabi ko nga, guys, hindi lang isda ito, no, ang apektado, mamamatay ang mga coral reefs. Paano yan kung lahat ng Pilipino mangingisda dyan, nakapangisda dyan, tapos pinakain sa pamilya, hindi nila alam pala na mayroong lason yun, na wala na. Sigurado ito, guys, ha. Hindi kayo makonsensya itong salot na bansa. Siyempre, talagang nako, ewan ko na lang. The destruction of the marine environment is not just an attack on one country's sovereignty, Tarilla stressed. It is an attack on humanity. It's not just the Philippines that will be affected if they will constantly and persistently do this. Ayan, mga kababayan. Ano po ang masasabi nyo dito sa bansang China, no? Grabe ang mga pinagagawa nila kahit kailan. Hindi na makatao ito, mga kababayan. Makademonyo na ito, eh. Biro mo, kawawa yung mga Pilipino dyan na mangingisda. Yan lang pinagkuhanan na nilang hanap buhay nila, tapos ganito pang gagawin. My goodness, guys, ha. Nakakalungkot at nakakatakot din itong mga bansa na ito kahit kailan. May mala demonyo ito, ha. Ganito ang mga komunista, walang patawad. So dahil dyan, mga kababayan, ito po yung sinabi ng Pangulong Marcos Jr., okay? So yun, guys, so PBBM order PCGB4 to maintain PH present in Western Philippine Sea. Alam nyo, guys, at least hindi galing sa atin ang kaguluhan, no? Hindi tayo po ang nagpo-provoke, kundi ang bansang China. Huwag na lang sana sila po na masyadong umaabuso. Dahil hindi na maganda po yan, no? Alam nyo, mahaba po ang pasensya ng mga Pilipino. Pero pag nasaksukdulan, ewan ko na lang. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. has ordered the Philippine Coast Guard and the Bureau of Aquatic Resources, which is on BPAR, to maintain the country presence in the Western Philippine Sea amid China continued presence in the Philippine water. In a Saturday News Forum in Quezon City, PCG spokesperson for WPS, ayan, Commodore J. Tarilla said, the President has ordered them to continue the deployment in Baho de Masinloc in line with the administration Bagong Pilipinas campaign. We knew for a fact na ang Baho de Masinloc is a traditional fishing ground, no, for the Filipinos, particularly ang ating mga kababayan sa Zambales, sa Pangasinan, at in the different parts dito sa coastal area ng Northern Luzon. Tama po yun. Kaya yung panghanap buhay nila, kung ganito, patuloy ang ginagawa ng China ng ganito, guys, kawawa yung mga mangingisda natin. Dahil dito, it is now the guidance of our President to have a national deployment between the Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources to maintain our presence in Baho de Masinloc. Dapat lang po, no, bantayan mabuti yan. Total naman, mayroong
order ang ating mga Pangulo, dapat subaybayin nyo at huwag kaligtaan. Always dapat na may nakabantay dyan ng mga Philippine vessel natin para lang mabantayan itong lugar na ito at makapangisda din ang ating mga kababayan. Kawawa talaga sila. Apektado ang kanilang hanap buhay, lalo't may mga nag-aaral din mga yan. Tariela explained the PCG has maintained its presence in the Philippine waters from February 1 to February 9, while the BFAR deploy its personnel after their ship in conducting the rotational deployment. He said the BFAR has deployed its BRP Dato Tamblut, or the MOB-3005 and the Cisna Caravan.RP-1077 and the Cisna 208B and its aircraft that came from Clark, Pampanga during BFAR patrols in the area. Tariela said the China Coast Guard's vessel 3105 Shadow BFAR Tamblut when it reached a distance 1 nautical mile of Baho de Masinloc. So, dinikitan siya at from then on, hindi na siya binitawan. The entire presence ng BFAR vessel dito, it was consistently shadowed by the Chinese Coast Guard vessel, particular this one, China Coast Guard ng 3105. Aba, talaga naman This Tarya assured that the PCG and the government will maintain its presence in WPS. Agoy, ayan. Sana man lang, dapat gwardiyahin talaga yan, guys, O yan, kahit sabihin mo talagang mayroon na tayong mga nakaangkla dyan ng mga barko na Philippine Coast Guard vessel natin, aba, hindi talaga natatakot itong mga to, Ay, alam nyo, pag ito nagkaroon lang talaga ng konting, ewan ko na lang mga kababayan, talagang gulo ito. At tayo, sabi ko nga, mahaba po pasensya natin, pero pag sumubra, aba maghalo ang balat sa tinalupan. So yun mga kababayan, grabe na itong China na ito. Kawalang hiya talaga, biro nyo yan. Talaga, ewan ko kung anong klaseng mga tao ito. Sa bagay, dalawang taong klase sa mundo mga kababayan. May demonyo, may malaanghel talaga. May mabait, may mga masamang tao. Sila yan. Sabi pa nga dito mga kababayan, the Philippines government continue to experience dangerous maritime maneuvers from Chinese vessel in the Western Philippine Sea. Ayan, as it did not stop with the deployment of its Coast Guard and militia boats, even in the presence of Philippines maritime assets. Grabe ang tindi nyo. Sobra na ito, guys, Nakakapag nakakaranas talaga sila ng panghaharas itong dito galing sa Chinese vessel na ito. Kawalang hiya talaga kahit kailan. Lububog sana itong pinagtayuan nilang base militar dyan sa Western Philippines mga kababayan. Yan na lang ang kaparusahan sa kanila. Saka nila, kawalang hiya talaga nila. Grabe, biro nyo yun. Kahit sabihin mo mayroon na talagang nagbabantay dyan ng Philippine Coast Guard natin, wala pa din. Talagang grabe. Ang tatapang ito. Ang mga salot talaga ng mundo ito, So, yun guys, ano po ang masasabi nyo dito? Nakakalungkot at nakakatakot din, yung panglalaso nila dyan sa Baho de Masinloc. So, thank you guys. See you again on my next upload video. Bye, and baboos. God bless Philippines. Ipag-pray po natin ang bansang Pilipinas. Sana po wag nang mangharas itong China na ito, mga kababayan. Alam nyo, ang Pangulong Marcos hanggat maari, talaga namang yung pasensya natin ba, napakahaba. Napaka-down to earth natin. Very humble tayo. O kahit sabi mo, ginagago, sinisiraan, pero nandoon pa rin yung kabaitan ng isang Pilipino talaga. O diba, kasi ayaw po natin ng gulo. Pero dahil dito sa mga ginagawa tong mga salot sa mundo, sila po ang nangunguna At least hindi galing sa atin. So sana po gabayan tayo ng Panginoon. See you again guys. Bye and baboos.